Ako si Levino Manaxa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Mabiyayang araw kaagapay sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Good morning, good afternoon at good evening sa inyong lahat na nakikinig dyan sa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa makabuluhang programa para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong Kuya Joe Biasong. Magandang araw sa aking kapartner, Pastor Rene. Ay, magandang umaga, magandang araw sa iyo, Kuya Joe. Ito po si Kuya Rene Bunsoy. Magandang araw rin sa 1143 DZMR, Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 DYBS, Bacolod, at sa kanilang mga production staff on duty at sa lahat ng GFM partners sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang bansa. At ngayon sa partnership ng Global Filipino Movement Foundation Incorporated, mapapanood din ang GFM Abroad sa Serbisyong OFW tuwing Huwebes, alas 8:15 ng umaga hanggang alas 9:15. Naririnig din ang Serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel, FEBC Radio TV. At sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Pamalita rin po ninyo na meron tayong YouTube channel dito po sa Serbisyong OFW. Pastor Joe. Yes, halina't samahan nyo kami maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang po yan sa Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad at sa Serbisyong OFW. Kami nga ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam mo, Pastor Rene, talagang itong partnership ng Serbisyong OFW at Global Filipino Movement ay talagang nakakaabot na tayo sa mas malawak na mga dako ng Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Atin po munang tunghayaan ang salita ng Panginoon na mababasa sa Awit 27:1 hanggang 2. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Ulitin ko po, Awit 27:1. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Alam niyo po, kagaya ng sinasabi natin na itong pandemya ay nagdulot talaga ng maraming katatakutan sa marami nating kababayan. At ang bunga po niyan ay yung iba ay talagang ikinamatay ng iba. Ang takot dahil sa pandemya. At ang iba ay nagkaroon ng sakit. At syempre ang kaso pa ng mental health. Dahil dyan, talagang nakikita natin na meron tayong pwedeng dapat pagbalingan ng ating takot. Walang iba kundi ang ating Panginoon sapagkat siya ang ilaw at siya ang ating tagapagligtas. Kapag ikay nasa panahon ng kadiliman, kabayan, liwanag ang kailangan mo. Kapag ikaw ay nangangailangan na maisalba sa sitwasyon mo, Diyos ang kailangan mo. Yan po ang paalala ng salita ng Panginoon. Siya ang ating ilaw at tagapagligtas, kaya wala tayong dapat katakutan. Magandang simula. Dito sa programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad, tayo po'y ma-inspire mula dito at hindi tayo dapat matakot naman ang ating pinagdaraanan. Tayo po'y manalangin at dumulog sa Panginoon. Aming Diyos, napakaganda at napakaligayang mapakinggan ang mga assurance ng iyong salita na ikaw ang aming ilaw at tagapagligtas. Kung meron man po kaming tagapakinig at nanonood sa araw na ito na nasa panahon ng takot at pangamba, tulungan mo sila, Panginoon, na mapaglabanan nila at mapagtagumpayan ang kanilang mga takot sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. 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 Tayo po'y darako sa ilang mga advisory, mga kababayan. Abay, doon po sa lahat ng mga umuwi ng Pilipinas at kayo po'y merong mga naka-schedule na hearing sa NLRC sa inyong money claims. Kabayan, meron pong advisory dahil sa tumaas, alam mo Pastor Rene, yung pag-spike nitong COVID-19 na cases ay talagang kailangan mag-ingat talaga tayo. Ang sabi rito sa advisory na inilabas po ng NLRC noong March 13 ay in the interest of public health and the safety and in the view of reported COVID-19 infection of several employees to contain the spread of infection among the employees and to the public on-site work at NLRC o National Labor Relations Commission main office building at ang NCR Arbitration Branch. Dito po yung tinatawag na Bookman Building at yung PPST Building. Abay nagkaroon po ng ayon sa kanila ay nagkaroon ng temporary suspension. Ang ibig sabihin yan ay pansamantalang masususpindi ang ilan sa mga operation nila. Nagsimula po yan noong 15 hanggang 22. So Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. So hanggang Friday po yan, 2021. Pero ayon dito, in order not to hamper operation, skeletal workforce in the following office o offices shall be maintained. So hindi naman totaling lahat ng serbisyo nila. Mayroon lang ilan sa mga services nila. Ang main office po, Central Receiving at saka Mailing Unit, Central Records and Docket Unit at ang Cashier, sila po'y bukas. Yung NCR Arbitration Branch, Receiving and Docket Unit, sila po ay skeletal force. Yun po ang paalala sa atin. 15 to 22, simula Lunes hanggang ngayon Sabado pa yan. So, doon po sa mga may naka-schedule, doon sa cashier, Central Record, ay meron naman po. Kaya lang yung iba ay hindi operational, sinuspende muna. Yan po ang ilan sa mga advisory nila mula po sa kanilang chairman, si Gerardo Nograles, ang ating pong commissioner ng NLRC. Ayan, Pastor Rene, baka may mga kilala kang may schedule na hearing sa money claims, paki-inform ang OFW, yung mga kakilala natin na yung iba ay sinuspindi muna dahil sa paglaganap, pagkakaroon ng cases, para din PUA, Pastor Rene, yung OWA, ganun din. Kaya every time na meron tayong bahagi ng ating pagbibigay advice o pagbibigay gabay, ay mga advisory po ang ating gagawin every time na mayroon tayong programa para aware sila. Alam mo, no, isang araw pumunta yung OFW, PUA, yung pala'y nasa sanitation, sila. Kaya walang tao, sarado pala. So maganda na maabisuhan natin ang ating mga overseas Filipino workers. Okay, Pastor Rene, wag na tayong magpakatagal-tagal sapagkat excited na ako mapakinggan itong ating i-interviewin. Kung kayo po ay nagpaplano ng bumalik ng bansa, ito na ang pagkakataong mapakinggan nyo. Introduce mo na, Pastor Rene. Ikaw na magpakilala ng ating magiging guest sa araw na ito. Well, oo, excited tayo kasi hindi na iba itong ating guest ngayong araw na ito. Sila po ay matagal na nagtrabaho sa UAE at just recently sila po ay bumalik for good. Ibig sabihin yan talagang hindi na sila magtatrabaho doon. At maraming kwento, sila po ay partners natin ng Global Filipino Movement noong 2018 nung tayo ay nabigyan ng pagkakataon na pumunta doon sa UAE. Isa sila sa mga naging host natin, particularly sa lugar ng Fujairah sa UAE. At papakilala na natin without further ado
i-welcome natin si Sir Ricky at saka si Army Gasgonia. Yes, welcome po Sir Ricky at Sir Ma'am Army Gasgonia ng Pangasinan, Binalonan. Tama ba? Binalonan, Pangasinan. Ayan. Yun. Welcome po. Welcome po. Magandang araw po sa inyo, Pastor Joe and Pastor Rene at sa lahat po na nakikinig ngayong araw nito. Magandang araw po. Ayan. Yes. Thank you very much sa Brother Ricky and Army sa inyo pong pagpayag ng inyong kwento ay mapakinggan at mapanood dito sa ating programang Gabay ng Pilipino Manggagawa Abroad at ganoon na rin sa serbisyong OFW ng 702 DZS. Kaya simulan na natin, Pastor Rene, kasi alam ko kayo bago tayo pumasok sa programa, mahaba na rin ang kwentuhan ninyo dahil meron na kayong mga pinagsamahan doon sa UAE nung ang Global Filipino Movement ay pumunta roon at nagkaroon ng mga pag-empower ng mga overseas Filipino workers at sila Brother Ricky, ang alam ko ang nag-host sa iyo roon. Tama ba, Pastor Rene? Tama yan. Siguro simulan natin. Kahit sinong sumagot na una, si Ricky or si RB. Ikwento nyo sa amin briefly, paano kayo nagsimula bilang mag-asawa o bilang OFW at paano yung kwento po ninyo bilang mga OFW doon sa Middle East? Opo, sige po. Siguro umpisahan ko po. Nag-umpisa po kaming pumunta sa UAE. That was year 2006. Nag-umpisa po ako magtrabaho muna doon for 1 year and then sumunod po sa akin yung aking pamilya. So basically doon na po naglakihan din yung mga bata, ang aming 3 anak. At doon na rin po nakapagtrabaho ang aking misis sa yung una pong mga panahon ay nandun kami sa Ras Al Khaimah at ang mga huling panahon namin sa UAE na nag-stay po kami ay doon po sa Fujairah. Siguro follow-up question ko ngayon, Pastor Rene, anong mga naging trabaho mo? No? Kasi normally, pag nandiyan sa UAE, medyo open yung bansang yan. Anong mga naging trabaho niyo roon at gaano katagal kayo nagtrabaho doon? Opo. Yung unang trabaho ko po kasi doon is sa construction. Graduate po ako ng mechanical engineering. Na-involve po ako sa unang kumpanya sa construction. And then after that, pumasok po ako sa fabrication ng pressure vessels. Hanggang nakarating po ako sa planta na, kasi ang nangyari po is yung kliyente po namin na nagpatayo ng planta ng mga storage tanks ay na-absorb din po ako. Kaya yung mga huling 5 taon po na namasukan po ako sa UAE ay sa storage tanks na po ako nakapagtrabaho. So that is 2006 hanggang anong taong kayo balik ng Pilipinas? 2006 hanggang 2019. More or less mga ilang taon yon. Pastor Rene, mahina sa math eh. Mahaba-haba din yon. Kumbaga, is that kumbaga mga 13 years, 15 years ba? Tama ba? Apo. Actually, 2019 po ako nawalan ng trabaho, but 2020 March last year lang po kami nakauwi. Oo, kasi parang yun yung mga panahon na nagkaroon na ng mga changes sa inyong company. Yun yung kwento ninyo eh. Opo. Yun po yung prayer po namin na humihingi po kami ng prayer din po sa inyo, Pastor. Naaalala ko yun. Pero ibig sabihin, since that time, ay nauna muna si Ricky, tapos sumunod si Army. Tama ba? Tama po. Oo, kasi ang napansin ko nga, doon sa inyong journey bilang mag-asawa, at isang pamilyang doon tumira. Kumbaga, sabi mo nga, doon na nagsilakihan
yung mga bata kasi magkakasama nga kayo, hindi po ba? Yes po. Tama po. Ayan, during those times, ano ang naging biyaya ng pagtatrabaho abroad doon sa panahong iyon? Ano ang naging biyaya sa inyo bilang isang pamilya? Napakabuti po ng Panginoon kasi nangarap naman po kami mag-asawa bago kami pumunta doon. Una ako po, pinangako po sa aking asawa na kukunin ko sila. Isa sa mga biyaya ng pagtatrabaho namin noon ay naisama kong aking pamilya, naisama kong aking asawa, kasi hindi naman po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa at nakakasama ang kanilang pamilya. So napakabuti ng Panginoon sapagkat inayaan niya na makasama ko po ang aming pamilya, aking asawa, doon sila naglakihan, doon sila nakapag-aral. Naging masagana at maayos po ang aming buhay doon. Doon din po nakapagtrabaho ang aking misis. So, ibang-iba po talaga nung napunta po kami sa UAE at naging maayos po ang antas ng aming pamumuhay doon. Okay, so siguro ang tanong ko ngayon, Pastor Rene, bakit kayo nagpasya? Normally, ang OFW, even sa time ng pandemic ngayon, Pastor Rene, gusto umalis ng bansa dahil wala kang trabahong available sa Pilipinas. At the same time ay alam mo naman na gustong makapagpundar sa kanilang pamilya para maging maayos ang pamumuhay nila. Ano naging basihan ng inyong pagpapasya na umuwi na ng Pilipinas at ang buong pamilya, kung tutusin may maayos na dahil buong pamilya halos naroon na, wala na kayong inaalala. Ano ang naging timbangan ng inyong pagpapasya? Bakit po kayo umuwi ng bansa? Tuloy-tuloy pa po sana ang aking pagtatrabaho doon. Pero ang nangyari po ay pinili po ng ibang kumpanya ang aking pinapasukan at ang nangyari ay yung mga dating tauhan ay isa-isang tinanggal. Mm-hmm. At isa ako po doon sa mga natanggal. At ako po ay naghanap ng trabaho pa doon, nag-stay pa for about 3 or 4 months pa. Pero po sa mga pagkakataong yun ay talagang nahirapan po ako at hindi na po talaga ako makahanap ng trabaho. So we decided na, pero po yung expenses po namin doon, nagbabayad po kami ng bahay, ay tumataas na, kasi wala naman po akong income. Ang misis ko lang po yung nagtatrabaho bilang assistant teacher. Ang nangyari po is nag-decide na po kaming umuwi sa kadahilanan po na talagang wala na po akong mapasukan doon at napakahirap po maghanap ng trabaho. At kaya nga po, inabutan pa ng pandemic ay talagang hindi na po nakapasok. So, okay, siguro yes. So ibig sabihin ngayon na dahil doon sa circumstance ngayon ay kumbaga napauwi kayo dito sa Pilipinas. Ngayon siguro ang tanongin naman natin, Pastor Joe, is paano sila ngayon nag-transition towards yung sa ginagawa ninyo ngayon? And kayo po ay nasa Binalonan, Pangasinan ngayon. Ano yung ginagawa ninyo ngayon? At ito ay sinasabi ko, Pastor Joe, dahil sila ay na-feature ng Department of Agriculture doon sa kanilang agri-negosyo. At sabi ko, nakakagulat na nakakatuwa dahil napanood natin siya. Ricky at Army, ikwento nyo, paano kayo naging involved dito sa business na ito na nagkaroon kayo ng rice mill? Opo, salamat po. Nung nawalan po kami ng trabaho, nawalan po ako ng trabaho, nandun pa lang sa UAE. We already decided na uuwi na po kami. Pero ang unang tanong po namin is paano kami kukuha ng ikakabuhay dito sa Pilipinas. Hanggang sa
naisip namin na meron naman kaming rice mill, existing ito, pero pinapatakbo lang during milling season. Hindi naman siya talaga tumatakbo. So we decided na we will start up, uuwi tayo ng probinsya, doon na lang tayo sa probinsya, and then tayo magpapatuloy ng rice mill. Pero again, that question, meron pa rin po kami question, worried pa rin po kami, paano namin masusustain yung aming pangangailangan? Kasi nag-aaral pa po yung isa kong anak eh. Mm-hmm. So sabi po namin, sige, maghanap tayo ng tao, kailangan natin sigurong manghiram, hanggang na we came across po yung BP2 program ng Presidente. Yung Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program. At sabi po namin, this time, sige, OFW tayo, tumutulong tayo sa ekonomiya ng ating bansa, nagpapadala tayo ng ating mga remittances. Subukan natin humingi ng tulong sa gobyerno. At yun na nga po, ay kami po eventually ay naging beneficiary ng agri-negosyo program ng ating pong Department of Agriculture. Okay. Brother Ricky, pakikwento mo nga, paki-elaborate. Kasi ngayon maraming nakikinig at nanonood ngayon na ganyan din ang mga iniisip na naroon din sa ibang bansa ang pamilya niya, pero dahil sa pandemya naapektuhan din, encourage natin sila na kahit ganito ang sitwasyon, baka mayroon silang mga nakakaligtaan na mga dating mga negosyo or yung hindi functional pero malaki ang potential na makapagpatuloy ang negosyo o humintong negosyo, pwedeng buhayin na negosyo o yung startup. So paano nagsimula? Ano yung mga nasa inyo that time bago kayo pumasok sa ganyan? Ano yung sitwasyon doon sa lugar niyo mismo? Anong meron at anong wala? Opo. Tama po, Pastor Joe. Kami po kasi is nagkataon lang po na meron po kami existing na rice mill, which is serving the local market here in Binalonan, in particular Balangobang area po kami. So, meron naman po rin iba para sa ating pong mga kababayan na gusto rin pong umuwi at humingi ng tulong sa ating gobyerno. Pwede rin po silang, kung meron po silang mga lupang sinasaka dito sa kanilang probinsya, kung meron po silang negosyo na engage sa fisheries, hindi lamang po sa farm. Kasi po ang nangyari po sa akin is hindi naman po sa pagsasaka ang aming negosyo, pero involved po sa process. Mm-hmm. So yung hindi naman po kasi magiging bigas yung palay na inaanin ng ating magsasaka kung hindi po daraan sa rice milling. Yun po ang aming ginawang negosyo, pinagpatuloy po dito. At humingi po kami ng tulong sa ating gobyerno. Noong una nga po, akala namin ay hindi ganun ka-responsive yung government. Akala namin ay talagang hindi sila sasagot at yung mga palakasan lang nandyan. Pero hindi po pala, maling-mali po ang aming impression at talaga pong tuwan-tuwa po kami at nasisiyahan dahil tinulungan po kami ng Department of Agriculture. Okay. Yung mga step, Pastor Rene, kasi di ba kausap natin lagi ngayon, may mga orientation tayo sa Department of Agriculture. Ito tunay na Ito na mismo yun. Kasi yes, kung minsan, ang mga kababayan nating Pinoy, kagaya rin ng impresyon ni Ricky at ni Army na ang gobyerno ay hindi tutugon. Mas mukhang naging responsive ngayon ng gobyerno dahil ditong pandemya. Dahil isa sa naapektuhan ng pandemic ay ang food supply ng ating bansa. Kaya mukhang dito binubuhos, Pastor Reno, ng gobyerno, particular ang Department of Agriculture, na himukin ang mga kababayan natin, especially dyan sa lugar ng Pangasinan, na malawak ang lupain, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Cagayan. Palagay ko maraming nanonood sa ating ngayon nakikinig. Sana ay magaya o magkaroon ng pag-consider itong negosyong ito. Hindi ka na magtatrabaho sa iba, kundi ikaw mismo ang magninegosyo at potential pang makapag-employ ng tao
dahil ikaw mismo ang negosyante. Siguro ang tanong ko, magkano ang simula na nahiram o pinautang ng ating Department of Agriculture kung pwedeng banggitin? At least may bracket, ganitong halaga. Can you share it to us? Opo. Ang in-applyan po namin kasi ay yung una, ang in-applyan po namin is para dun sa small and medium enterprise. Ang hiningi ko pong loan application ay in-apply ko po is yung 1 million. Nagbigay po kasi ako doon ng business proposal at ina-justify ko kung bakit kailangan yung 1 million. Pero po, since single proprietor lang po ako at hindi naman po enterprise at hindi naman po korporasyon, naaprobahan po ako ng ating gobyerno sa halagang 300,000. Opo. At kagandahan po noon, Pastor, ay wala pong interest, wala pong collateral na kailangan, at talaga naman napakalaking tulong sa panahon ngayon at sa mga OFW po na nangangailangan ng panibagong pag-asa sa kanilang mga buhay. At idagdag pa siguro natin dyan, Pastor, bukod sa walang interest, ano pa yung isa, Brother Ricky? Wala pong collateral. At yung pagbabayad, Pastor Rene, yun ang napakinggan natin sa Department of Agriculture. By payable, tama ba? Can you confirm that, Brother Ricky? Payable into 5 years? Opo. Totoo po yan. Payable into 5 years. Yes po. Palagay ko yan kasi yung gustong madinig ng ating mga tagapakinig at saka yung mga nanonood na hindi ito drawing, Pastor Joe. Yun. Oo. Actually, kaya minadali ko, Pastor Rene, makarating tayo dito sa kwentuhang ito kasi ito talaga ang aking gustong marinig sa kanila. Yung nagplano ka o hindi mo plinanong umuwi, yung pala, ito pala ang ginto. Narito pala na narito ang pagpapala, hindi mo na kinakailangan mangampanya sa company, kundi ikaw mismo ang gumagawa ng negosyo. At ilang tauhan meron kayo dyan? Family business ba ito o meron din kayong parang mga nakakatulong na tumutulong sa inyo sa hanap buhay? Opo. Isa po kasi sa mga nagpapatakbo sa amin ay yung aming interest to engage in Department of Agriculture, sa agrikultura. Kasi po complete shift po ako ng aking interest from mechanical engineering naging agriculture. So talaga pong bago lahat sa amin. Pero naging exciting po every day kasi po napakalawak ng agriculture. Kaya po ang tao po namin ngayon ay ako po, kinakailangan ko pong matutunan ang pag-operate ng rice mill. Ngayon po ako na po ang nag-ooperate para maka-menos din po naman sa pagbayad ng operator na tao. Okay. Pero pag maramihan po yung giling ay talaga naman po kailangan po ng operator. Okay. Tapos meron po akong isang helper lang po, which is Gaano kalaki ang area, Brother Ricky, para makapagtayo ng isang rice mill? Yung sitwasyon nyo, gaano kalaki siya? Sa amin po kasi, yung rice mill po namin, hindi naman po siya malaki. Nakaupo po siya sa isang lote na around 150 square meters lang. At yung rice mill na yan, katulad ng nasabi mo, Ricky, ito ay dati ng rice mill ng pamilya, ano? Opo. Sa katunayan, iyan po ay regalo sa akin ng aking butihing asawa. Hindi ko po alam nung pinatayo niya po yan. Oo, at talaga naman napaka bait at butihin talaga ni Arnie. Siguro balik tayo ng konti bago kasi gusto kong maintindihan, lalong-lalo na ng ating mga tagapakinig, na totoo na minsan mahirap at nakakatakot yung tagal ka nagtrabaho abroad tapos biglang may nangyari na hindi mo naman inaasahan, napauwi ka.
Kwento mo ng konti, Ricky or si Army, kung gusto nyong pagsamahin yung inyong kwento. Ano yung nag-go through sa inyong mga isipan ng panahon na papasok kayo sa ganoon? Na nagre-reintegrate kayo, bumabalik kayo muli sa Pilipinas? Ikwento nyo ng konti. Ang sa amin po kasi mag-asawa, lagi po kami nag-pray, humihingi ng guidance ng Lord. So yung pag-asa po yung alam namin na nandiyan ang Lord na hindi kami pababayaan. So wala po kaming takot na halimbawa umuwi man po kami dahil alam namin may pag-asa dahil nandiyan nga sa Lord na magkagabi po sa amin. At yung nga po meron naman po kaming rice mill dyan na alam po namin na mag-grow yun. So yung para po huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi dapat lagi kang yung kung maging palagi, yung thinking mo positive na alam mo po na may tutulong din po sa iyo kasi alam mo na ang Lord ay wala pong imposible sa kanya na kayang gawin. So yung po namin dalawang mag-asawa na sige uwi tayong dalawa at alam din naman natin na magiging maganda kasi sabi nga pag may tinanggal sa iyo ang Lord, alam natin na mas may magandang opportunity na ibibigay sa iyo na mas sigit pa. So yung pong namin, yung faith po namin dalawa, yung pag-asa po na si Lord hindi kami pababayaan. At yun nga po, ito po yung nangyayari po sa amin ay hindi rin po namin nakalain hanggang ngayon po nag-interview po kami ngayon dito sa DZAS na makakapagbigay din po ng inspirasyon sa ibang tao na huwag po silang mawalan ng pag-asa kasi lagi po may pag-asa dahil andyan po si Lord magagabi po. So, basta kayong dalawa lang pong mag-asawa kung sino po yung huwag pong mawalan ng pag-asa dahil basta yung choice po natin kailangan yung pong positive po lagi na kaya natin to. Kasi alam natin na nandyan si Lord na tutulong sa Alam mo, Pastor Rene, yung na-observe ko lang sa mag-asawang ito kay Ricky at saka kay Army, yung napakahalaga doon sa dalawa yung nakita ko tatlo. No? Una, yung uri ng pananaw na kaya sila may ganitong pananaw ay nag-uugat doon sa kanilang pananalig sa Diyos. No? Kahit ganito nangyari, sabi nga ni Ma'am Army, kung may tinanggal sa'yo, may ipapalit sa'yo. So that's one. Number two, yung isa ito sa medyo napaka nawawala na sa mga mag-asawa, yung bagang napaka-supportive ng kanyang may bahay na si Army na knowing na kung sa ibang bansa, pwede na naman silang maghanap doon at magtagal-tagal doon dahil kompleto na naman. But the mere fact na naghanda siya nung rice mill nung nasa Pilipinas na siya, nag-iisip na siya ng reintegration, Pastor Rene. Pinaghahandaan na nila itong panahong ito na dadating at dumating nga. So, doon nakita ko napakalaga ng suporta ng mga babaeng asawa ng OFW na nasa Pilipinas na maring hindi kayo makaalis sa ibang bansa pero narito kayo, pinaghahandaan nyo na yung pagbabalik ng inyong asawa. Yun ang take ko dito, Pastor Rene. Correct. At tama. Merong wisdom na ito palang sorpresa ni Army kay Ricky na rice mill ay this is an example of forward thinking, planning ahead na hindi naman nila alam na sila ay mapapauwi ng 2019. At magkakaroon ng pandemya. Magkakaroon ng pandemya. Oo. And napakagandang istorya kasi palagi ko, isa itong halimbawa na hindi forever, walang forever na nagtatrabaho sa abroad at hindi ibig sabihin hindi mauubos ang ito yung palagi nating biruan na tinatanong mo yung OFW hanggang kailan ka magtatrabaho diyan, ang sagot sa atin hangga't may langis sa Middle East. Hindi po ganon itong mag-asawang ito and by their example ay nag-prepare. At kaya nung bumalik sila dito, bagamat merong merong nakakatakot yan At may nag-aaral pa. Pero I think what you showed here is yung pagpaplano at paghahanda na kahit in the event na kayo ay mapauwi nang wala sa oras,
ay meron kayong sandigan. Ano? Ayan, siguro sa pagtatapos natin ano yung maiiwan nyo pa na encouragement sa ating mga kababayan who right now, yung mga naka-experience na nga ng ganitong pandemya at katulad ninyo, ano yung maiiwan ninyong word of encouragement sa kanila aside from what you already said? Opo. Sa ating pong mga kababayan na nawawala ng pag-asa, lalo-lalo na po sa aking mga sa amin po na tulad ng OFW, ay wag po tayong mawawala ng pag-asa. Meron pong buhay, meron pong pag-asa dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na po na nandyan po ang ating gobyerno para tumulong po sa atin. Marami pong sangay ng gobyerno natin ang pwedeng tumulong sa mga OFWs. Pero yung sa amin po, sana nangyari po sa amin ay nagkataon po na ang interest namin ay nasa agrikultura at hinanap din po namin ang tulong ng Department of Agriculture. At yun na nga po na tulungan nila po kami. At pangalawa po ay lagi po tayong hihingi ng tulong sa Panginoon dahil siya po ang talaga naman nating sandigan sa lahat ng pagsubok sa buhay. Number 3 po ay talaga po naman ang Pilipinas ay napakarami po ng ino-offer para muli po tayong makabawi kung tayo man po ay nagkulang o kung tayo man po ay nagkaroon ng hindi magandang experience sa abroad at napauwi. Wag po kayo mahinaan, may pag-asa po sa atin. It's a matter of connecting yourself to the right people, to the right institution. Okay, maraming salamat Ricky and Army, Pastor Rene. Ako, sayang, marami pa sana tayong gustong marinig sa kanya, mga sharing, yung experience niya, paano yung pagpapatakbo, gaano kadami. Nako, maganda, mapasyalan natin diyan na lugar na yan ng Binanlonan. Hopefully makarating tayo dyan, makatapos lang itong pandemic at mayroon na akong pinupuntahan din dyan mga Flores family dyan sa Binalonan. Okay, Pastor Rene. Yes, maraming salamat sa inyong dalawa, Ricky at Army. Salamat dito. Napakalaking inspirasyon ito para sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa ating mga naging guest, Ricky and RB Gasgonian. Ako, maraming na-inspire sa inyong buhay at maraming na-empower, na-bless sa inyong kwento ng inyong pag-guest sa amin. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon sa inyong journey bilang mga OFW na ngayon ay nasa Pilipinas na. At tayo po ay magtatapos sa mamagitan ng pananalangin at isama na rin natin sila sa prayer natin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inspiring sharing nila Ricky and Army. Nawa po'y patuloy niyong gamitin ang mga buhay nila upang marami pang maimpluwensyahan sa kanilang mga ginagawa bilang mga magagandang modelo ng pagiging OFW na sila ngayon ay narito sa Pilipinas. I-bless niyo po ang kanilang buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kung meron pa po tayong mga ibang concern na maaari pang magbigay ng mensahe kayo sa aming pong Facebook page ng Global Filipino Movement Incorporated at sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook. Okay, magkarinigan po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng Gabay ng Pilipino Manggagawa Abroad at sa Serbisyong OFW. Kasama pa rin siyempre ang inyong mga lingkod at maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, sa ating mga naging guest ngayon. Ako po si Kuya Joe Biasong. At ako naman po si Kuya Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless po, mga kapatid. God bless po. God bless. God bless. Shalom!
Ako si Marie Cris Sandoval ng Israel, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.